Santo Domingo na dapat si Janet Lim Napoles sa Biyernes. Yan ang utos ng Makati RTC matapos ibasura ang mosyon ng kampo ni Napoles na palawigin pa ang kanyang pananatili sa ospital ng Makati. Live mula sa ospital ng Makati, may report si Rafi. Rafi. Anong oras mula ngayon na hanggang Biyernes ay inaasahan nga ibabalik na si Janet Lim Napoles sa kanyang detention facility sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna, base na rin sa desisyon ng Makati RTC. Pero mula nang lumabas ang desisyon kanina hanggang sa mga oras na ito, wala pa tayong nakikitang aktibidad dito sa ospital ng Makati, bagamat ayon sa PNP ay naghahanda na sila sa paglilipat kay Napoles. Ngayong araw nagdesisyon ng Makati RTC Branch 150. Ibinasura ni Judge Elmo Alameda ang motion for extended confinement ni Napoles dahil sa kakulangan ng basihan o lack of merit. Hindi na pwedeng manatili si Napoles doon at kailangan na niyang bumalik sa Fort Santo Domingo sa Laguna sa Biyernes. The hearing was concluded this morning and the court has just issued an order denying the extension of the hospital confinement or the stay of accused Napoles in Hospital na Makati. The order is very instructive and it's very clear that the authorities concerned are directed to implement the order on or before and not later than May 23, 2014. Noong May 6, binigyan ng surgical and gynecological clearance ng kanyang mga doktor si Janet Lim Napoles. Ibig sabihin, pwede na siyang i-discharge matapos sumailalim sa operasyon noong April 23 para alisin ang bukol sa kanyang matris. Officially today, I and Dr. Domingo is giving Mrs. Janet Napoles gynecologic clearance. She is cleared surgical-wise. Stable na ang lagay ni Napoles at maayos naman ng kanyang paggaling. Pero nais pa rin ang kanyang kampo na manatili si Napoles sa ospital. Kaya nagsumiti ng petisyon ng kanyang mga abogado sa korte para sa hospital confinement extension. 2 hanggang 3 buwan pa raw ang kailangan para sa full recovery ni Napoles. Pero hindi nga ito pinagbigyan ng korte. Ayon sa isang doktor ng PNP, sobrang init ngayon sa detention cell sa Fort Santo Domingo. Gayunman, handa na silang tanggapin muli si Napoles doon. Sagot dito ni Judge Alameda, pwede namang magdala ng maraming electric fan. Sabi naman ng mga abogado ni Napoles, hindi lang pagiging komportable ng kliyente ang habol nila. Kung sa OSMAC daw siya mananatili, mas madaling matatapos ang kanyang extended affidavit kung saan ilalabas ang iba pang mambabatas at personalidad na dawit sa pork barrel scam. We just cannot make a list and tell people that this one is involved, this person is involved, without supports, without the specific participation of these people. That's why I was imploring the Honorable Court that we be allowed some more time just in order to finish the affidavit that will support the list that we have submitted. Pero ang sagot dito ni Alameda, hindi naman ang kaso ni Napoles sa pork barrel scam ang dinidinig sa Branch 150, kundi ang kasong serious illegal detention ay sinampa ni Ben Herluy. Kaya ano pa man ang sabihin ni Napoles, walang kinalaman sa Makati RTC ang affidavit na ginagawa niya. Kara, buong araw nga nakaantabay dito ang mga miyembro ng media para abangan ang pagdating dito ng mga abogado o kaanak ni Napoles para ihatid ang desisyon ng korte tungkol sa kanyang pagbabalik sa Fort Santo Domingo, pero hindi natin sila nataunan. Ayon sa ilang source ay pinagpupulungan pa ang requirements na paglilipat, lalo pat nasa proseso pa ng recovery si Napoles at kahit papaano ay sensitibo mano yung kanyang kondisyon. Noon kasing dinala rito si Napoles, 1 buwan na nakakaraan ay sinakailang siya sa pickup truck ng Special Action Force, bagay na posibleng hindi na nila pwedeng gamitin sa pagbabalik kay Napoles sa Laguna. Kara? Rafi, yung isa sa mga ni-raise na issue ng kampo ni Napoles ay yung hindi daw nila mabayaran yung hospital bills. Ngayon na meron ng utos talaga yung korte, sinong magbabayad or paano isi-settle yung hospital bill ni Napoles? Sa ating pagkakaalam, Kara, si Napoles mismo yung magbabayad sa mga ginastos ni Napoles dito sa ospital ng Makati. Kaya we would assume isa na ito sa mga inaayos ng kanyang kampo ngayon at ipinagutos na nga ng korte ang kanyang paglabas dito sa ospital. Pero ang eksaktong detalye tungkol sa mga bayarin ni Napoles ay wala pang inilalabas ang pamunuan ng OSMAC, bagay na posible umano nilang ilabas bago umalis dito si Ginang Napoles sa Kara. Tapos Rafi, linawin ko lang yung statement kanina ni Attorney Stephen David, yung abogado nitong si Napoles. Ang sinasabi nga ba niya, tama ba yung pagkakarinig ko na mahihirapan daw silang tapusin at kumplituhin yung listahan ng mga mambabatas na sangkot sa pork barrel scam kung ililipat sila kaagad sa Fort Santo Domingo? Well, yun ang gustong palabasin ng kampo nitong si Napoles, pero ayon naman sa kabilang kampo, ito ay isang strategy lamang
ng mga lawyers ni Napoles para manatili siya dito sa ospital. Wala naman daw diferensya kung nandun siya sa Sorta sa Domingo at nandito sa ospital ng Makati. Pareho rin naman yung kanyang ilalabas na listahan. At pagdating naman sa transportation, mga abogado naman ni Napoles yung magtutungo sa Fort Santo Domingo para kunin yung kanyang statement. So ito kumbaga reasoning na lamang ng mga abogado para ma-delay yung paglalabas sana dito sa ospital ng Makati nitong si Napoles. At Cara. sinabi ba ng abogado ni Napoles kung kailan niya ilalabas yung kompleto na talaga o yung extended list ng yung kanyang extended affidavit? Well, Cara, yun nga sana inaabangan natin yung pagpunta rito ng mga abogado ni Napoles para magdala ng mismong order ng paglilipat ni Napoles papunta sa Fort Santo Domingo. Pero unfortunately, ay wala tayong namatang mga abogado. Isa rin sa ating mga tatanungin ay kung kukontrahin pa nila yung utos nga ng korte at kung ano yung mga susunod nila hakbang. Pero sa ngayon nga ay wala tayong nakita mga abogado. Inaasahan natin ngayong gabi ay may mga darating na abogado dahil yun ang sinasabi ng mga sources natin dito sa ospital. Tuwing gabi ay nagtutungo rito yung mga kampo ni Napoles at posibleng dito na rin pagpulungan yung kanyang movement sa mga susunod na araw. So yun ang ating antabayanan, Cara. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.